Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga magagandang kababaihan na nandito po ngayon. Bago po ako magpasimula, nais ko pong nakilala naman ninyo yung aming mga anak. Gusto ko pong magbahagi sila ng isang kanta. Dahil nga po nakasanayan ko na bago ako magsalita, sila po yung kumakanta. Pero ngayon po, hindi na sila makakanta dahil yung panganay po ay pastor. Yung pangalawa po, siya yung prayer warrior kasi special child. Yung pangatlo, siya po yung organista. Yung pangapat, siya po yung nag-ooperate ng online worship service namin. Yung panglima, siya po yung nag-handle ng technical. At yung bunso, siya po yung umiikot ng camera. At siya yung kumukuha ng offering box. Ganun po kabisi yung mga anak namin. Kaya buti na lang sa biyaya ng Panginoon, ako naman ay nabiyayaan ng isang asawa na lagi akong kasama. Kahit na ayaw akong samahan, sasamahan pa rin niya ako. Kaya gusto ko pong ipakilala yung aming mga anak sa pamamagitan ng kantang ito. Yung pong We Are His Church, pakiplay po. Through all these years, His hand has guided us, provided us with blessings innumerable and kind. Every test like a fire, we find our desire to serve Him with all our strength and mind. Lord, as we face the days before us, please follow us and fill us of blessings anew. We will stand firm, believing His power, receiving and praise Him for all that He will do. We are His church, we are His people. We have been planted here by His design to bear Him fruit, to bring Him glory. He has chosen us, we are His church. We are His church, we are His people. We have been planted here by His design to bear Him fruit, to bring Him glory. He has chosen us, we are His church. We are His people. We have been planted here by His design to bear Him fruit, to bring Him glory. He has chosen us. We are His church. We are His church. Yun po ang buod ng aming pamilya. Kung titingnan po natin, hindi po ganun kadali ang magpalaki ng 6 na anak at may isang special child. So to sum it up, meron po kaming 10 anak. Dahil hanggang ngayon po, si Gracious, nagda-diaper pa rin siya.
Pero ang bait po ng batang yan. Ang ganda po ng worship service ninyo dito. Wala ng liturgy. Nakatingin na kayo sa screen. Napakaganda ng flow. Tapos ang ganda ng praise and worship ninyo. Napaka-highly spirit ng worship service dito. Kaya nakaka-bless. Parang hindi naman po ako worth magsalita ngayon. Lalo na pinakilala ako ng kumari ko. Pero gusto kong itaas ang Panginoon ngayon sa inyo. Ako po ay laki ng isang Metodista. At noong kabataan ako, si D.S. Eugene Mendilio ang aming district superintendent sa Tarlac. Na noon ay batang-bata pa ang ating pastor at sexy pa si Ate Carol. Doon po kami sa student center madalas nagko-conduct ng mga training. At talaga naman ang pasensya ni Mrs. Mendilio ang haba kasi doon kami nagkakape. Natatandaan ko nga yung Nescafe niya malaki tapos doon po ginugulo po namin ang kusina. Kaya nung imbitahan po ako dito, hindi naman po ako nagdalawang isip. Pero sadyang napakadami po ng schedule ko ng March. Kagabi lang po, kakatapos lang ng meeting namin sa Harris. Sabi ko, uwi na kagad ako kasi kailangan ko pang mag-prepare para dito. Talaga pong busy. Pero wala namang busy sa trabaho sa Panginoon. You always find time to serve God. Alam po ba ninyo, ang aking prayer ay gamitin ako ng Panginoon sa lahat at sa gusto niyang kaparaanan. Kaya kahit hindi ko po kayo kilala, tatayo po ako sa harap ninyo. Pwede po bang i-play na natin yung... Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay araw ng mga kababaihan. Napakaganda ng pagkakataon na every month meron tayong focus sa church. Noong January, yung ating mga kabataan. Noong February, ang ating mga mayap. Ngayon, ang ating mga WSCS o mga women. Bakit sila dapat ipagdiwang? Dahil ang ginawa ng mga kababaihan ay talaga namang magnificent. Kung wala tayong mga kababaihan, kokonti ang mundo. Dahil tayo ang nagparami sa mundo. Tayo po ang may kakayahan na mga anak. Ngayon, ang tema natin na pag-uusapan ngayon, napakaganda po ng inyong tema ngayon. Gusto ko lamang pong malaman, o sa sarili lang ninyo sasagot kayo, meron bang kagabi sa inyo na nag-away kayong mag-asawa at hindi kayo magkaintindihan at natulog kayong talikuran sa kama? Meron ba sa inyo na kaninang paggising ninyo, hindi planchado ang damit ni mister at galit na galit siya, bakit hindi na plancha yung damit ko, paano ako magsisimba? Bakit ganito ang almusal? Bakit ganito? Ang dami niyang mga tanong na bakit. Kung meron po kayong karanasan na ganon, naku, hindi po kayo nag-iisa. At kung kagabi, bago kayo natulog, may sakit ang rayuman nyo, may nararamdaman kayong sa katawan ninyo, subalit sa oras na ito, nandito kayo ngayon, ibig sabihin, mas inuuna ninyo ang Diyos kaysa sa sakit ninyo. Mas inuuna ninyo ang Diyos kaysa sa away ninyong mag-asawa. Katamang-tama ang team nyo. Ano yung team? Next slide please. Ano yung team nyo? Miss Operator. Sabi niya, I beg you, bear with one another in love. Naku, nakikiusap ang ating tema na sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga uncertainties, magmahalan pa rin kayo. Talagang meron pag-aaway ang mag-asawa. Talagang merong hindi pagkakaintindihan ang mga nanay sa anak, nanay sa kanyang kapatid, nanay sa kanyang magulang, nanay sa kanyang asawa. Merong hindi pagkakaintindihan. Pero anong magbubuklod sa atin sa kabila ng mga sigalot na yan? It is the love that God has given to each and every one of you. Naku, pulang-pula pa naman kayo. Kapahayagan na kayo in love.
Ngayon, ano po ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ano po ba yung bersikulo na napili ninyo ngayon? Sabi sa Ephesians 4:1-3, as a prisoner for the Lord, wala po yung salamin ko. I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Nako, paghihimay-himayin po natin ito, para malalo nating maintindihan. Ano po ba ang sinasabi ng ating bersikulo ngayon? Unang-una, nabasa natin yung salitang humble. Humility. Ano po ba ang kababaang loob? Ang kababaang loob ay ipinakita ng ating Panginoon nung patawarin niya ang mga nagpako sa Kanya sa krus. Diyos na yun. Tayo pa kayang nilalang ang hindi marunong magpakumbaba. Madalas tayong mga asawang babae, napakataas ng pride natin. Lalo na kung alam natin na hindi natin kasalanan, hindi tayo hihingi ng tawad. Madalas sa hindi, ang mga lalaki, ang umaamo sa babae, nasasabihin, di ba, hindi nagsosorry ang mga asawang lalaki. Tama ba ako? Hindi. Hindi sila nagsasorry. Pero, igagawa ka ng kape paggising mo. Pag ginawa ka na ng kape paggising mo, yun ay kapahayagan na he's sorry. Ngayon, dahil nagpapakumbaba na si asawa, ay naku, bumigay ka na, ikaw na asawang babae. Dahil nakikita natin, madalas ang mga lalaki ang may mababa ang loob. Tayong mga babae ang may pride. Ewan ko lang, ha? Pero sa survey ko, madalas sa hindi, ang humihingi ng tawad ang mga lalaki. Hindi ko lang alam sa inyo dito. Pero sa survey ko for the past 12-13 years, laging sinasabi sa mga seminars na may open forum, ang humihingi ng tawad ang lalaki dahil sila ang mababa ang loob. Huwag na tayong magmatigas. Pangalawa, gentleness. Etong gentleness naman, makikita yan sa mga kababaihan. Bakit? Sila ay nilalang na may malambot na puso. Hindi ba kahit anong gawin ng asawa, may mga kilala ako na umuwi ang asawa niya, lasing na lasing, at binuksan niya yung cabinet, dun siya umihi. Sa sobrang lasing niya at napagkamalan niya yung cabinet na CR at doon siya umihi. Pero pinatawad pa rin siya ng kanyang asawa. Naintindihan po ba niyo yun? Pagkagising pa niya sa umaga, tinanong pa yung asawa niya, gutom ka na ba? Sabi ko, napakamartir mo naman. Pero sa totoo lang, meron din akong nakilala na nakatatlong asawa na yung asawa niya, pinatawad pa rin niya. Kaya kung ang asawa natin, siyempre hindi naman tayo lahat pastor dito, di ba? So may mga nasa corporate world tayo na nalalasing, nakakainom, nakakakilala ng mas sexing babae. Pero definitely, ang maganda sa mga lalaki, uuwi pa rin sila sa kanilang tunay na asawa. At dahil ang babae ay gentle, lagi siyang willing magpatawad. Pero, ang gentleness na yan, may hangganan. Huwag mong ubusin. Ang sabi ko nga sa asawa ko, ang pasensya, ang kwarta, ang pera natin, hindi basta-basta mauubos. Pero ang pasensya ko, konti-konti na lang. Sinundan ko lang yung pelikula. Madalas ko sinasabi kay Gracious yun. Kasi kailangan ng pasensya. Sino ba ang umuunawa sa mga anak kapag may problema? Kapag ang anak umuwi may problema, takot sa tatay. Pero sa nanay, sasabihin niya, Ma, break na kami ng boyfriend ko. Diba? May ganun sila. Tayo naman, ay anak, sa ganda mong yan, makakakita ka pa ng higit sa kanya.
Lahat na lang ng sitwasyon sa buhay natin, sinasamahan natin tayong mga asawang babae. Ang mga in-laws natin, mga bayaw, hipag, biyanan, lahat yan, pati sa church, kahit nanggigigil na tayo, marami pa rin ang kababaihan. Dahil mahaba malaki ang puso ng mga babae. We possess a character of gentleness. Pero lalaki, mga asawang lalaki, huwag niyong uubusin yan. Next, bear in love. Ito pong bear in love, literally, tayong mag-asawa, nung nag-asawa tayo, may pagmamahal na sa puso natin. Siyempre, 5 ang girlfriend mo, ito yung pinakasalan mo, definitely, siya yung mahal mo. Bakit? Siya yung gusto mong magdala ng iyong apelyido. Ibig sabihin may pagmamahal. Nandun na yung pagmamahal. Pero, kailangan ninyong diligan. Kailangan ninyong alagaan. Meron akong nakausap na matanda na 63 years na silang kasal. Ang sabi niya, ang pagmamahal, inaalagaan yan dahil nawawala. Hindi ko maisip paano mawawala ang pag-ibig, samantalang may puso tayong tumitibok. Nawawala ang pag-ibig kapag nakikita mong naaabuso ka na. Kaya sabi ko nga, kahit gentle ang mga babae, nauubos pa rin sila. Pero ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kailanman ay hindi nagmaliw yon. Kaya kung yun ang magiging basihan natin, regardless kung sino man ang asawa natin o ano man ang kalagayan niya, mamahalin natin. Minsan, sa aking pagbubulay, habang ako'y gumagawa ng mensahe, sabi ko, paano ba ang tunay na mag-asawa at paano sila nagmamahalan? Oo nga naman, kapag pinag-isa sila ng Diyos, di ba nung nagkakilala kayo, nung nakilala ko si Engineer Mungkal, 23 lang ang waistline ko. At ang haba ng buhok ko hanggang dito. Ang nakikita lang ni Engineer Mungkal, ito lang. Ngayon nakita na niya lahat, ang taba-taba ko, pero nandyan pa rin siya. That is love. Meron akong kakilala, pagkatapos niyang kumain, pumunta kami sa CR. Anong gagawin? Akala ko hihilang siya. Bakit ang tagal mo? Sabi ko, yung pala, nagsusuka siya. Bakit ka nagsusuka? Napano ka? Sabi ko, may iniinom pala siyang gamot na pagkatapos niyang kumain, isusuka din niya lahat ng kinain niya. Bakit? Kailangan niyang i-maintain ang kanyang figure para sa kanyang asawa. Grabe, may ganun pala. Na kailangan niyang i-maintain ang figure niya para sa asawa niya. Ay, naku, napaka-bless ko naman. Kahit mataba ako, may asawa pa rin ako. Di po ba? Kahit malalaki na yung katawan natin, yung mga asawa natin nandyan pa. Hindi nila sinasabi na, magpa-sexy ka naman, dear. Dear, sana gusto ko 23 pa rin ang waistline mo. Ikaw kaya ang mga anak ng 6. At kada 6 months, buntes. Nakita naman ninyo yung mga anak ko. Sunod-sunod. Kada 6 months, buntis na naman ako. Tapos gusto mo, sexy ako ngayon. Pero hindi po ako ni-require ng ganun ng asawa ko. Basta may kagandahan, okay na yan. Bear in love. Ang daming pagsubok na pinagdadaanan ng mag-asawa. Andyan na yung babagsak ang kumpanya mo, itatayo nyo ulit. Andyan na yung na-drugs yung anak mo, patatawarin mo siya ulit. Andyan na yung nambabae ang asawa mo, tatanggapin mo siya ulit. Because we bear love. At yung pag-ibig na yon, it covers every mistakes. Di po ba? Kaya kailangan tayong mag-ibigan. Anyway, pulang-pula naman kayo, ibig sabihin talagang in love kayo. Next, effort to keep unity. Bakit nasabi yung unity? Sa pamilya, kapag hindi kayo nagkakaisa, gulo. Ang kabaligtaran ng unity ay war. Kapag hindi na nagkakaisa ang mag-asawa, nag-aaway na yan. At kapag nag-aaway ang mag-asawa, damay ang mga anak. At kapag nadamay ang mga anak, gulo na ang pamilya.
Bakit kailangan, sino ang nagpapanatili ng kapayapaan sa pamilya? Ay, tama po kayo. Ang babae ang nagiging glue sa pamilya. Siya ang nagsiserve as a glue to keep the family intact. Kapag yung mga anak ko merong ayaw sa daddy nila, talagang kakausapin ko isa-isa. Anak, nakikita mo naman ang buhay mo ngayon. Bakit maganda ang buhay mo? Dahil nagtrabaho ang daddy mo. Dahil nagsikap ang daddy mo. Palagi kong pinagtatanggol ang daddy nila sa mga anak ko. Never ako nagsalita ng negative tungkol sa daddy nila. Hindi ko sinabing, ay tama nga, no? Tama ka anak, mali nga ang daddy mo. Hindi ko po sinabi sa kanila yun. Pero pagkaharap ko ang asawa ko, siya naman ang kinakausap ko para intindihin ng mga anak nila. I have 6 wonderful children na iba-iba ang ugali. Ang hirap pong manduhin. Ang sabi nung isa, hindi ako sasama sa lakad ngayon kasi may assignment ako. Sabi nung isa, at kailan ka ba nagkaroon ng karapatang humindi? Naku, gulo na yon. Mami, kasi talagang may test ako bukas, di ako sasama dyan. Sabi nung isa, hindi pwede yan. Kailangan sumama ka. Paglakad pamilya. Ganun siyang napalaki. Kaya kailangan siyang umalis. Ngayon, anong gagawin ko sa anak kong ayaw sumama? Anak, hindi naman importante na mag-100 ka sa test mo. Kahit bumagsak ka, sumama ka. Kasi kailangan buo tayo doon. Mami, talagang kailangan eh. Hindi anak, sumama ka. Bigyan kita 5,000, sumama ka lang. Naku, may ganung pagkakataon ako. Tapos narinig nung isa, sana humindi na lang ako para may 5,000 ako ngayon. Pero alam niyo, mga joke yung mga yon, hindi man nila kukunin yung pera. Pero the mere fact na sinabi ko sa kanya yung pera, ang saya-saya. Paano mabubuo ang pamilya bilang isang ina? Ang hirap. Kung wala kang Diyos sa buhay mo, hindi mo kayang gawin yon. Ako po kahit na tumatagal tayo, ikukwento ko lang yung bunso kong anak. Si Carlo Chito, ang bunso ko, talaga namang mahal ko siya. Bakit? Ay, mayat-maya kinikis ako. Mayat-maya niyayakap ako. Ang sabi niya sa akin, ang sabi ko my stress reliever, sabi ko. Kaya mayat-maya, pupunta siya sa office ko, yayakapin niya ako. Oli ka, ihahag mo muna yung stress reliever mo. So, ibig sabihin, kapag lagi akong kinikis, lahat ng gusto niya, gusto ko ibigay. Kaya lang ang hirap, dahil 6 nga sila. Sabi ko sa kanya, anak, ano bang problema mo? Bakit yung tagabuhat kang ng offering doon, ang lagi mong ginagawa? Ang talino mo. Wala ka bang alam sa praise and worship team? Hindi ka ba pwedeng mag-gitara man lang o ano? Mami, ang talagang gusto ko, mag-drum, sabi niya. Oh, gusto mo pala mag-drum? Ba't hindi ka mag-drum? May drum set tayo sa bahay. Mag-practice ka. Hindi, mami, gusto ko talaga electric drum para hindi maingay, sabi niya. O sige, sabi ko. Makatugtog ka lang ng isang kanta, bibili kita ng electric drum. Paano naman tutugtog ang mag-isang anak? Hindi pwede. Kinausap ko si Pastor. Siya yung lead vocalist namin. Pastor, sa Father's Day, gusto ko sana tutugtog kayo ng praise and worship. Pero gusto ko sana ang kapatid mo, ang bunso, ang drummer. Ay nako, mami, mahirap kausap yan. Kung gusto mo ikaw kumausap, hindi, turuan mo, sabi ko. O sige, anak, kapag napatugtog mo ang kapatid mo, bibigyan kita ng 5,000, sabi ko. Sige, call ako dyan, sabi ng pastor. Panganay ko yan. Pangalawa, yung pangatlo, yung keyboardist. Anak, sabi ko, ganon ang sinabi ko, same. Praise and worship, tutugtog ang bunso. Ay, nako, ito na naman si mami, sabi niya. Pinipilit na naman ang anak dun sa ayaw. Hindi anak, gusto niyang magtugtog, wala lang siyang kasama. Sige anak, pag siyang naturuan mong mag-drum at sumugtog siya, bibigyan kita ng 5,000. Ay, sige mami. Ay, Carlo, halika dito, mag-practice tayo, halika, sabi niya. Pangapat, yung aming keyboard. Ay, hindi. Lead guitar. Ross, sabi ko. Ganon din ang sinabi ko, magtugtog kayo. Gusto ko sana ang drummer si Bunso. Sige, mami.
Kausapin ko si Genesis para maturuan pa siya. Okay. Kasi anak, pag tumugtog siya, bibigyan kita ng 5,000. Naku, magandang offer yan, mami. Sige, siya, sabi niya. Lalaking parehas yan eh. Yung bunsong babae na isa ding guitarist, sinabi ko rin, alam mo, mami, sabi niya, si Carlo mahirap kausap yan. Pero syempre, kung may 5,000, kakausapin ko. Lahat sila may tig 5,000 na. Tutugtog, para lang tutugtog yung bunso. Hindi alam ng bunso na binribe ko ng tig 5,000 ang kapatid niya para samahan siya. Nung Sunday, Father's Day, proud na proud ang daddy. Pag ganun-ganon, hindi niya alam, 25,000 yon yung pagtugtog. Nakatugtog yung bunso. Ang galing-galing nilang tumugtog. 2, 3 kanta, pati yung special child, pinaupo pa at pinahawak sa mic na hindi naman umaandar. Para lang lahat silang 6 makakatugtog at lahat sila may 5,000. Mautak talaga. To cut the story short, nakatugtog ang anak kong bunso. Ngayon, kinabukasan, kinausap ko ang daddy niya, "Dear, nakatugtog na si Carlo, ibili mo siya ng electric drum." Ibili mo siya ng electric drum! Sabi ko, kasi mapapasubo ako sa bunso ko, natutugtog lang siya ng 1 o 2, bibili namin siya ng electric drum. So, pinilit ko ngayon ang asawa ko para ibili ng electric drum. Eh, di may electric drum siya the following day. Nagastos lang ako, but we keep the unity in the house. Ngayon, anong nangyari sa puhunan kong yon? Lahat ng praise and worship team, 6 kong anak. Hindi ba maganda yon? Namuhunan ako, nasa 25,000. Pero, ngayon, ang mga anak ko, nagpupuri sila sa Diyos. At hindi nila alam yon. Hindi nila alam na binigyan ko sila ng tig 5,000. But to keep the unity in the family, we have to invest properly dun sa mga kakayahan ng mga anak ninyo. Kung ano ang nakikita niyo yung talento ng mga anak niyo, it doesn't matter kahit magkano. Bilhin niyo para lang ma-develop ang anak niyo at with a promise na gagamitin niya yon sa ministeryo sa Panginoon. Do not invest dun sa labas. Mag-invest kayo sa ministry. Alam niyo, you will never go wrong. Ang mga anak ko, bata pa sila, talaga naman, buong-buo sila. Yung pastor namin, nung bata siya, "Mami, hindi yata ako makaka-church ngayon, masakit ang ulo ko." Ba, masakit ang ulo mo, anak, pero buo yung paa mo. Magsimba ka. Sabi ko. Kahit may sakit ang anak ko, walang dahilan para hindi magsimba. Alam po ba ninyo, napunta kami ng Pagudpod. 5 days kaming nag-travel. Nataunang Sunday yung activities namin. Naghanap muna kami ng church, nagsimba muna kami. Ang sabi nila, "Mami, hindi naman natin naintindihan ng worship service, Ilocano." Ay anak, parehas lang naman ang tono ng "How Great Thou Art." Kaya kantahin mo sa English. Sabi ko, dami mo reklamo. Tapos nung offering, makikita mo naman, mag-o-offering sila. Eh di mag-offering tayo, sabi ko. Wala silang lusot. Tapos napunta kami ng Hong Kong. Paggabat-drop namin ng gamit, takbo kami. Kumuha ng taxi yung asawa ko. May van na kaming nakaprepare. Takbo kami sa church. Nagsimba kami sa Hong Kong. Wala kami naintindihan. Eh kasi Chinese nang napasukan namin. Yung palang Pilipino, nasa ilang palapag pa sa Hong Kong. Yung palang sa baba, Chinese worship service. Ah, siyang. Oh, kami naman, mag-pray na lang kayo dahil di nyo naintindihan. But a Sunday is a non-negotiable day. Kahit anong mangyari, magsimba ka. Alam nyo, excuse lang ang anak kong hindi magsisimba kung magbo-board exam. Yun lang. Pero magsisimba pa rin siya after ng board exam. Never allow your children na hindi magsimba ng Sunday. Otherwise, mahihirapan na kayo pag malaki na sila. We have to keep the unity intact in our family. At, inuulit ko, mga ilaw ng tahanan, kayo, hindi lang kayo ilaw, kayo ang glue, rugby ng pamilya. Kayo ang magbubuklod sa nagugulo at may sigalot na pamilya. Next. Nakakatulog ata ang next. Next.
Bond in peace. Nako! Sa mag-asawa, hindi pwedeng walang away. Hindi pwedeng walang gulo. Pero ang sabi ng Panginoon, alam nyo, eto gusto ko, kahit ito lang ang maging take away ninyo sa pag-uwi. Nung paalis na ang Panginoon, anong sinabi niya? The peace I leave unto you. Yun ang pinakahuling sinabi niyang salita. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Pero bakit hindi natanggap ng mga tao ang kapayapaan na yun? Samantalang yun ang pinakaregalong ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun ang punto ng Hagay, di po ba sir? Yung the peace I leave unto you. Kasi sabi, sige, go and spread the word. Ipalaganap niyo ang aking mga salita. Bautismuhan sila. Yun ang pinakahuling utos ng Panginoon. At yun naman ang unang concern natin. At sa kabila nun, may takot sa puso natin. Pero anong sabi ng Panginoon? The peace I leave unto you. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Hindi man sinabi ng Panginoon na maiwan siya. Ang iniwan niya sa atin ay kapayapaan. Subalit, bakit ngayon? Kailangan tayong gumastos. Kailangan may barel. Kailangan may gera para lang makamtan ang kapayapaang ibinigay ng Diyos sa atin. At hindi natin maitatatawa sa mga pamilya natin, we are living in war. War sa lahat ng sandali ng buhay natin. We really failed to fulfill the promise of God dahil sa gulong nangyayari sa mga pamilya natin. Ano yung gulo? We might not aware of this war. Ang anak mo, kapag hawak niya ang cellphone niya sa oras ng pagkain, you are living in war. Bakit? Wala siya sa focus. Kapag ang pamilya, hindi na sila nagfa-family devotion at night, you are living in war. Kapag ang mag-asawa, hindi na nag-uusap paggabi bago matulog, they are living in war. Bakit? Because there are unsettled business na tinulugan lang nila. Ay nako, madalas, hindi naman sa pagchichismis. Ako'y masarap matulog. Kahit nag-away kami ng asawa ko, pag kaganon ko, tulog ako. Sabi niya, ang daya naman ito, inaway ako bago matulog, pero siya, ang sarap ng tulog niya. I live in peace. But we are living in war. Sa lahat ng mga pag-aaway sa buhay natin, kapag ang asawa dumating, nakita niya marumi ang bahay at nagreklamo siya, peace is no longer reigning at home. Bakit? Sa halip niya makita niya na buhay pa yung asawa niya, nauna pa niyang nakita ang kalat. And that is the work of the devil. Kapag kumain ng mag-asawa, kumain ng anak, mas nakita niya na matabang yung niluto ni nanay, they are living in war. Sa halip na magpasalamat sila na may pagkain sila sa harap, mas nauna pa yung reklamo. I'm telling you, peace is not working in that family. At huwag ninyong ayahan yon. Why not accept the gift of the Lord, the peace that passeth all understanding, sabi nga. Bakit hindi yun ang mamuhay sa buhay natin? Nakita ng asawa mo na makalat, di makalat. Di ba? Di makalat. Huwag naman kayo mataranta para kunin lang nyo, para i-please nyo ang asawa nyo. Di tumingkay ng ibang avenue para maging masaya naman siya. Siguro, at top of his shoulder. O siguro isang kiss mo dyan, baka hindi na niya makita yung kalat. Ang asawa ko, yakapin ko lang yan. Hindi na niya makikita yung kalat. Sino po bang, ano po bang expect ninyo? I have 6 wonderful children and yet wala kaming katulong for the past 9 years ng buhay namin. O sino naglaba? Sino namlansya? Sino nagluto? Sino namalengke? Ng grocery? Nagbayad ng electric bill? Siyempre, nakadivide sa aming magkakamakinin na yun. Hindi ko naman solo yun. Ano ako? Superwoman. Pero kidding aside, di ba tayong mga babae yun? Kaya natin ginagawa yung mga pagsasakripisyo ngayon, because we want to live in harmony and peace sa bahay.
Yun ang gusto natin. Bakit gusto nating ihatid ang mga anak natin sa school at huwag nating pahatid sa driver? Because we want to have a peaceful mind na ang anak mo nasa school na. Bakit tayong mga nanay, tayo pa rin ang magsusundo sa mga anak natin from the school? Alam ba ninyo yung 4-step na ganyan ng school ng anak ko? 1, 2, 3. 4, ando na yung sasakyan ko. Naghihintay na ako para pagbaba niya sa hagdanan ng gate ng school, nandun na ako. Anak, nasa tapat na ako ng hagdanan. Ibig sabihin, nandyan na ako. I will not allow my son to roam around after class. Pag sinabi ng anak ko, Mami, dismissal 4 o'clock. 3:58, nandun na ako. Pag 2 minutes natatakbo na yung anak ko, diretso sa sasakyan. Bakit? Nung time na yon kinukuha yung mga kabataan sa drugs Kaya talagang para magkaroon ako ng peace of mind, binabantayan ko yung mga anak ko. I make it a point na ako maghahatid sa kanila sa room at ako magsusundo sa kanya. Kung hindi ako ang daddy nila, may driver kami, why not? Pero never kung inutos ang driver ko, kunin ang anak ko. No. Talagang sakripisyo. Yung anak kong pastor, dahil nga psychometrician, nag-duty siya sa rehabilitation. Nag-meeting kami, ang sabi nila, mag-i-stay daw ang mga student dun sa rehab. Magtaas ang kamay ako, sabi ko, Ma'am, excuse me, I will not allow my daughter to stay on that rehabilitation center. Sabi nung isa, bakit ako? Mag-isa lang ang anak ko, pinayagan ko siyang matulog. Ikaw yon, hindi ako. I will sign all the waiver and all the document, but I will not allow my daughter to stay on that place. Kung nga sa normal, iniingatan ko yung mga anak ko. Sa mga abnormal pa, sabi ko. Kasi mga drug addict yun na nasa rehab kung pinatay ang anak ko, hindi mo man makasuhan dahil wala siya sa kanyang tamang pag-iisip. Sabi niya, kailangan po nandyan na yung anak nyo, 7 o'clock. Kailangan 4 o'clock, sinusundo nyo yung anak nyo. Sige, sabi ko, 6:55, nandun na yung anak ko. 3:55, nandun na ako para kunin ko yung anak ko. Advance ako ng 5 minutes. Alam nyo, ilang oras ang driving? 1.5 hours. So I spend 6 hours a day para lang maalagaan ko yung anak ko. Why? To keep that peace in my heart and in my mind. Na alam ko, ang sabi ko sa anak ko, dyan kita dinrap, dyan kita kukunin. Ang laki ng sakripisyo ng mga magulang. Isa pa, sabi nung isang anak ko, Mami, mag-a-attend ako ng dibu ng kaibigan ko. Sige, anong oras ang party? 6 o'clock. Anong oras matatapos? 12 o'clock. Oh dear, samahan mo yung anak mo. 6 o'clock andon, naku, yung asawa ko talaga naman nagtsatsaga sa sasakyan. Kung dito yung party, dito lang siya nakapark at nakatingin siya sa anak niya. Nakabantay kami. Bakit? Kung may nangyari, you cannot buy peace. Pero yung time na ibibigay mo sa mga anak mo. Ngayon, sino yung mga anak ko? Mga professional at mababait. Na-interview po kami sa 702 DCAS sa Entrepreneur. Ang sabi nung isang question, dahil sa kabisihan ninyo bilang parents sa negosyo nyo, paano yung oras nyo sa mga anak nyo? O tinanong ko yung anak ko, anak, napabayaan ba kayo? Nagkulang ba kami ng oras sa inyo? Sabi nung isa, naku, sobra-sobra nga yung oras mo Hindi ka nga, ang sabi nga nung isa, hands-on na nanay ang mami mo, no? Ay, hindi po siya hands-on. Body on. Sabi niya, buong katawan. Hindi lang kamay. Talaga pong ganun kami nakabantay sa mga anak namin. Why? To keep that peace inside the family. Next slide, please. Gutom na po ba kayo? Ano mo nga ng konti pa? Mamaya natin, ay thank you na pala. Sige, sa spirit na. Ngayon, alam nyo, bago ko lang makalimutan, bago tayo sa spirit, hindi lang nakalagay dyan yung patience. Patience. Ang puhunan ng maayos na mag-asawa ay mahabang pasensya. Kapag kayo ay nagpapasensya, yun ay kapahayagan ng iyong pagmamahal sa inyong asawa. Naintindihan po ba niyo ako? The patience is the manifestation of your love. Andyan na yung pagmamahal.
Pero paano nyo maipapakita ang pagmamahal? Yun, kung mahaba ang pasensya nyo sa inyong mga asawa. Kahit na humihilik siya ng ganun kalakas kapag gabi, kapag may pasensya ka, nakakatulog ka ng mahimbing. Kahit yung lahat ng pinagubaran niya nandun sa CR at hindi niya inayos, mahaba pa rin ang iyong pasensya, kukunin mo pa rin. Di ba? Hindi ba kapahayagan ng iyong pagmamahal yun? Naalala ko lang yung asawa ko kasi andyan naman siya. Maselan po talaga ako pagdating sa pag-ayos ng gamit, no? Ang brief niya, kailangan yung pantay-pantay ang ayos. Sabi ko, dear, kung hindi mo isusuot yan, huwag mong guguluhin. Kunin mo lang yung nasa itaas. Yung medyas mo, kunin mo lang yung sa taas. Huwag mong kukunin yung sa baba. Sabi ko, kasi ilang oras ang ini-spend natin para itupin natin ang damit ng mga asawa natin. Hindi nila alam yung oras na yon. Alam niyo kung paano mag-compute ng oras? Magkano ang gastos nyo sa isang taon? Divide by 12. Divide by 365 days. Ganun ang araw, ganun ang halaga ng oras niyo. Kaya kung gumagastos kayo ng 3 milyon sa isang taon, divide by 365 days. Grabe, wala namang bayad ang ginagawa natin sa bahay. Di ba? Magluluto tayo ng 30 tayo, wala namang bayad yun. Kaya kung kukunti ang pasensya natin, bakit mo gagawin yun? Hindi mo gagawin yun. Pero kaya ginagawa mo yun dahil may pagmamahal ka sa pamilya mo. Bakit pinagtsatsagaan natin yung partner natin? Kayong mga kalalakihan, bakit pinagtsatsagaan nyo na 2 oras nagme-makeup si misis? Dahil mahal ninyo siya. Kapag nag-makeup po kami, matagal-tagal. Kaya kung aalis kanina, umalis kami ng 7:30 sa bahay. Sabi nung asawa ko, 7:15, you should be ready. Aalis tayo ng ganitong oras. So, gigising ako ng 5:30 para maligo, mag-set ng hair. Gigisingin ko lang siya pagtapos na ako. Kasi siya 5 minutes tapos eh. Ako 2 oras. Gusto mong maganda ako? Magtiyaga ka dyan. Ito magkagandahan niya. Oh, dear, malapit na tayo. Tanggalin mo na yung curlers mo. Bakit tayo nagtsatsaga? Bakit ang mga asawa natin pag nagsha-shopping ang mga babae, tayong mga lalaki nakahintay lang? Bakit tayo nagpapasensya? Kasi mahal natin sila. That is exactly the meaning of love. Di ba? Malinaw po ba tayo? Nagkakaintindihan tayo? Mga lalaki, gumiti naman kayo kung tama ang sinasabi ko. At ito pa, no? Bakit binibigay nyo lahat ang sweldo nyo sa mga asawa nyo? Eh, ngayon lang din nyo sila nakita. Because of love. Because of love. Ako, lagi kong advice sa mga financial management seminar namin. Tingnan mo ang asawa mong babae, kung hindi siya marunong humawak ng pera, at ikaw na lalaki ang marunong, ikaw ang humawak. Pero kapag nakita mo, napatunayan mo, marunong humawak ang asawa mong babae, ipagkatiwala mo sa kanya ang kaban. Bakit? Ang sabi ng matalinong tao, ang tindi ng mga babae, bibigyan mo siya ng grocery, bibigyan kanya ng ulam. Bibigyan mo siya ng bahay, gagawin niya ang tahanan. Bibigyan mo siya ng, bibigyan mo siya ng similya, bibigyan ka ng anak. Diba? Pero bigyan mo siya ng problema, mabubuhay ka sa impyerno. Ay, wag mo siyang bigyan ng problema. Matindi po tayong mga babae. O ngayon, with the Spirit, pag-usapan naman natin ngayon ang ating mga kaluluwa. Lahat po kayo gumanyan. Ganito. Masakit. Dapat yung masakta kayo. Naramdaman po ba ninyo yung sakit? Kapag namatay kayo, namatay tayo, yung nasaktan na yon ang uuwi sa Panginoon. Agree kayo? Hindi. Yung nasaktan na yon, yun ang pupunta sa langit. Yung katawan na to, kapag namatay ka, aalis yung kaluluwa, babalik siya sa Panginoon.
Yung katawan mo na ito, kaya alam kong hindi na siya nasasaktan dahil susunugin ito. Susunugin or ibabaon. Isipin na lang ninyo, kung ang buhay, ibabaon mo. Kung hindi siya maglulupasay dyan. Pero ibinaon natin ang mga mahal natin sa buhay dahil patay na sila. Ang tatay ko po nakremate. Pagkamatay niya, binalot siya, kinuha, at kinremate. Ang sakit. Pero doon ang katawan niya. Pero yung nasaktan na yon, yun ang babalik sa Panginoon. Yun ang ating kaluluwa. Yun ang bigyan natin ng pansin ngayon. Yung kanina po, introduction pa lang. Ngayon pa lang talaga ako magsesermon. Sa susunod, hindi na ninyo ako iimbitahin kasi nagutom kayo. Ang ating kaluluwa, ang dapat nating alagaan. The more na nagliligo tayo, na nagme-makeup tayo, yun ang gusto nating iharap sa Panginoon pagdating ng panahon na ang ating kaluluwa ay mabango sa harapan ng Diyos. Hindi tayo mabaho at punong-puno ng kasalanan dahil alam natin na yung nasasaktan na kaluluwa ay masusunog sa impyerno. At kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, mahalin natin ang ating kaluluwa. At sa papaanong paraan? Busugin natin ang ating kaluluwa ng banal na Espiritu. Una, read the Bible intentionally. Hindi pwedeng, ay, naku, masakit ang ulo ko ngayon, magbabasa nga ako ng Bible. Ay, hindi ako makapagtrabaho ngayon, mabuksan nga ang Bible. No! You have to open your Bible on a daily basis. Bakit? Dahil yung lahat ng katanungan mo sa buhay, makikita mo yan sa Biblia. Takot na takot ka, basahin mo yung Biblia. Kung hindi sasabihin, do not fear. Naku, mapuputulan na naman kami ng kuryente. Magbasa ka ng Biblia, I will provide. Ang kalimitan sa mga sitwasyon natin sa buhay, kaya tayo nagkakaproblema because we failed to read the Bible and know the promises of the Lord. There are many people, kaya hindi nila na-enjoy ang mga benefit. It is because they failed to learn what is the Bible really means. Yun ang masakit sa atin. Pangalawa, you have to pray. You have to pray fervently. Bakit? Ang pakikipag-usap sa Panginoon ay isang kapahayagan ng kalapitan mo sa Kanya. Sige nga, may kasakay ka sa bus, hindi mo siya kilala, kakausapin mo ba siya? Ay naku, hindi ah. Hindi mo siya kakausapin basta-basta. Pero kapag ang asawa mo, ang kasama mo, mag-uusap kayo dahil may relasyon kayo sa isa't isa. Kaya kung gusto nyong maging close tayo sa Panginoon, we have to pray fervently and intentionally. Paano tayo mag-pray? Pagkagising sa umaga, ang unang-unang gawin natin ang manalangin. Bago tayo matulog, you have to entrust your spirit to the Lord. Ay baka hindi ka na magising bukas. Kailangan nating harapin ang katotohanan na sa pagtulog natin, hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya kailangan nating i-entrust sa Panginoon. Kapag ang kaluluwa natin ay mahina, lahat ng sakit nasa atin. Kapag malakas ang espiritu natin, malakas din ang katawan natin. Dahil ang spirit natin ang nagpapalakas sa atin. Maraming tao na nagtatanong, bakit wala akong kapayapaan? Bakit kulang ako sa pag-ibig? Bakit ganito? Bakit laging kulang? Ay kapatid, kulang ka sa pananampalataya. Kulang ka sa relasyon mo sa Diyos. With the Spirit, ang ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, it should be aligned with the Holy Spirit. Kapag hindi na naka-align ang ginagawa mo, I'm telling you, you will live in a miserable life. Kaya kung gusto mong nakaangkla ka sa Panginoon, kailangan maging close ka sa Kanya. And it's a blessing, it's a wonderful blessing na lahat kayo ngayon ay nandito because you choose to worship God. Wala kayo ngayon sa sinahan, wala kayo ngayon sa mga beach. Nandito kayo because you choose the right path na mapagsilbihan ang Panginoon. Kaya ang pinipili natin sa araw-araw, sabi nga life is a choice. So you better choose
the better one. Ano yung pipiliin natin? Ang relasyon sa Panginoon. Merong isang tao na nagkasakit, normal lahat ang blood test, normal lahat ang test niya. Ang problema pala niya, psychological. Yung psychological, kapag nagkasakit, para kang inaatake sa puso. Halimbawa, yung panic attack, para kang naaatake sa puso. Wala ka naman palang sakit sa puso. Psychological pala. And, hindi lang yun. Hindi lang psychological, hindi lang physical. Spiritual. Sino nang nakaranas dito na namatayan? Kapag namatayan tayo, di ba umiiyak lang tayo ng basta-basta? Di ba may moment na umiiyak tayo? We are crying because we are in pain. Hindi ang body pain. The pain is the spirit. Ang in pain ng spirit. Kaya you cannot even describe the pain. Gusto ba ninyong ang buhay ninyo, mabuhay kayo ng matiwasay, maayos, may kapayapaan? Paminsan, kapag sinabi natin sa sarili natin, we want peace. We want love to reign in our family. But then we failed to experience that because we failed to worship God in a proper way. Nung pumasok ako dun sa gate, may nagbukas sa pinto sa akin. Napakaganda ng nagbukas ng pinto at may kamay pang nagbigay ng letter G. Bakit ako binigyan? Bakit binuksan ng pinto? Dahil kinikilala ng taong yon na ako'y bisita at naka-alert siya. Tama, mali? Pero may darating dyan na hindi pupunta dyan at nagpapalimos, hindi nyo kilala. Anong tatanong nyo? May kailangan po ba kayo? Ano pong kailangan nila? Sino pong gusto nyong makausap? Kasi hindi nyo siya kaanib dito. Kaya tinatanong nyo. Ganon din sa heaven. Kapag pumunta kayo sa heaven at wala kayong relasyon sa Panginoon, tatanungin kayo, ba't ka nandito? Anong kailangan mo? Pero, kung kilala ka ng Panginoon na ikaw ay anak niya, hindi na niya itatanong yon, bakit nandyan ka? Ang tatanong niya, San Pedro, buksan mo ang pinto ng kalangitan at salubungin mo yung aking anak. Bakit? Dahil may relasyon tayo sa Diyos. What is important in our life is to have a good relationship with the Lord. Is to have a close relationship with the Lord. Whatever the situation we have right now in our life, may mga anak ba tayong problematiko? May pamilya tayong magulo? May trabaho tayong hindi maganda? Isa lang ang kalutasan dyan. Lumapit ka sa Diyos at siya'y nakahandang tumulong sa'yo. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Ang sabi nga, ang bawat gising ay blessing. Bakit hindi natin i-enjoy ang paggising natin kaninang umaga at tayo ngayon ay may buhay, nakapiling ang ating Panginoon? We cannot determine death when to come. But one thing for sure, kung may relasyon na ngayon tayo sa Panginoon, death will come in a moment at tayo'y nakahanda. Gusto ba nating kakatok ang kamatayan at hindi tayo nakahanda? Of course not. We need to prepare our life. We need to prepare our family for the coming of the Lord. And we need to have a good relationship with the Lord para siya nga hawak sa mga kanya-kanya nating pamilya. Kapatid, kung ikaw ngayon, pipikit ang iyong mga mata, makikita mo ngayon ang Diyos na nasa harap mo, anong sasabihin mo sa Kanya? Anong hihilingin mo sa Kanya ngayon? Ang sabi ng Panginoon, nakatayo ako ngayon sa iyong pinto ng iyong puso at kumakatok. Ano ba ang katugunan natin sa ating Panginoon? Are we going to reject the Lord Jesus knocking in our life? Or are we going to accept the Lord para magkaroon tayo ng buhay na matiwasay habang tinatahak natin ang mundong magulo na ating hinaharap? We are living in a chaos life, but with the Lord, we will live in a very peaceful life. So may I invite everybody to please stand. Kapatid, kung ikaw ay hindi mo pa tinatanggap ang Diyos sa buhay mo ngayon, kung mamayang gabi kukunin ka ng Panginoon at alam mo sa sarili mo na
Hindi ka pa makakapunta sa langit dahil sa iyong mga kasalanan, dahil sa iyong mga pagkukulang. Ito ang tamang panahon na humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Ilapit mo sa Kanya ang iyong buhay, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa, ang iyong buong pamilya. Upang sa gayon ang Panginoon nating Diyos ang siyang hahawak sa iyo at magkaroon ng kapayapaan sa iyong buong pamilya. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Diyos sa iyong buhay, ito ang tamang oras na tanggapin mo ang Panginoon ng Diyos bilang Diyos at iyong sariling tagapagligtas. At hayaan mo siyang manguna sa iyong buhay, maghari sa iyong buhay, dahil ikaw ay kanyang anak at siya ay iyong ama. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, kinikilala ko na ako'y isang makasalanan. Kinikilala ko na binigo kita sa lahat ng sandali ng aking buhay. Kinikilala ko na nagbigay ako ng kalungkutan sa iyo dahil sa aking mga kasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa iyo, aming Diyos, at inihingi ko po ng kapatawaran ang lahat ng aking pagkukulang. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking sariling tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong banal na Espiritu na mula sa araw na ito ang maghari sa aking buhay. Tanggapin mo ako bilang iyong anak at tinatanggap kita bilang aking ama. Maghari ka sa buhay ko, maghari ka sa buong pamilya ko. Ikaw ang aming Diyos na aming paglilingkuran sa aming buhay. Ito po ang aking samot dalangin. Amen. Kapatid, kung ito ay dinalangin mo sa Diyos, nagdiriwang ngayon ang mga anghel sa langit dahil isang kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon. Kung ito'y ginawa mo pa sa ating Panginoon, mabuhay ka ng naayon sa kalooban ng ating Diyos. Manalangin po tayo. Most precious and loving God, alam mo ang puso ng bawat isa sa iyong mga anak na nandito. Kinikilala namin, Panginoon, ang iyong pagka-Diyos. Dinadalangin namin ang bawat isa ngayon sa amin. Kung sino man sa amin, Panginoon, ang nakakaranas ng karamdaman, inihingi namin sa pangalan ni Jesus na pagalingin mo kami. Kung sino man ang may broken heart sa amin, bigo kami sa lahat ng panahon sa buhay namin. We ask your Holy Spirit to dwell in us and give us healing, O God. Sino man sa amin ang nagluluksa dahil sa kalungkutan, inihiling namin aming Panginoon na bigyan mo ng kaliwanagan ang aming puso't isip at magkaroon kami ng kaligayahan. Maraming salamat aming Diyos sa napakagandang pagkakataon na ibinibigay nyo sa amin na lumalapit kami ngayon sa inyo, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kapayapaan at punong-puno ng pag-asa dahil meron kaming Diyos na nakaangkla kami sa Kanya. Ito po ang aming samot dalangin, kalakip ng aming pasasalamat at pagpupuri sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Glory to God po.